Nag-umpisa nga itong chapter na to sa pag-i-introduce sa mga headliners na nakakain ng Kibi Dango ni Tama. Bali 300 nga daw lahat-lahat ang pumanig kila Luffy. At nung time nga na malaman ng mga Beast Pirates na ang may pakana pala ng pagpanig ng ibang headliners sa kalaban nila si Tama, dito bigla nila tong pinag-interesan at gusto nilang patayin si Tama. Buti na nga lang at biglang dumating itong si Daifugu para pigilan yung mga humahabol kila Tama. Yes guys, kung maaalala nyo nga, itong si Daifugu una nating nakita sa Udon Prison. In fact, siya pa nga yung Vice Warden dito. At kung saan nakita nga rin nating pinapahirapan niya noon si Hyogoro. Pero ngayon nga mabait na siya since nakakain na nga siya ng Kibi Dango ni Tama. Anyway, bukod nga kay Daifugu, nakita rin natin si Batman na nakakain rin ng Kibi Dango at tutulong kila Tama. Sa next panel naman dahil nga sa nabilib si Nami sa kakayanan ni Daifugu, dito bigla ngang humirit si Zeus kung pwede na daw ba siyang maging servant ulit ni Nami. Pero hindi nga pumayag si Nami dahil ang gusto nga netong si Nami maging partners na sila. Nung marinig nga yun ni Zeus, syempre kinilig to bigla. At talagang na-motivate na parang gusto niyang patayin ang lahat ng haharang kay Nami. Sa sumunod na panel naman muli tayong napunta sa scene ng CP0. Dito pinag-uusapan nga nila yung update sa bilang ng magkabilang panig. Kung maaalala nyo guys during chapter 1016 nga na chapter review natin, binalikan natin doon yung mga bilang sa magkabilang panig. And ang final tally nga natin during sa chapter na yon 20,000 yung Beast Pirates at 7,000 naman yung pwersa nila Luffy. Bali ngayon nga mas lumiit pa yung Beast Pirates samantalang itong pwersa nila Luffy mas lumalaki. Dahil na rin yan sa tulong talaga ni Tama. Kaya naman dahil nga daw sa mga casualties na nangyari 16,000 na lang yung pwersa ng Beast Pirates. Samantalang itong pwersa nila Luffy umakyat na sa 9,000. At dito nabaling na nga yung pag-uusap ng dalawang CP0 kay Husu. Pinag-usapan nga nila yung patungkol sa nakaraan niya at yung current na nakakalaban niya which is si Jinbei. At speaking of Husu at Jinbei sa sumunod na panel na nga ito na yung pagpapatuloy ng laban nila Jinbei versus Husu. Nakita nga natin gumamit itong si Husu ng moonwalk. At habang naglalaban nga itong dalawa na to, as usual, may kwentuhang nagaganap. Tinanong nga ni Jinbei kung galit daw ba si Husu kay Luffy. Sinagot naman ni Husu na dun lang daw siya nagagalit sa kumuha ng Gomu Gomu no Mi sa kanya. At yung tinutukoy nga niya walang iba kundi si Red Hair Shanks. Hanggang sa umatake na naman nga ulit itong si Husu ng Fang Pistol. Bali madali lang naman yung nasalag ni Jinbei gamit syempre yung armament haki niya. At dito nabanggit na nga ni Husu yung patungkol sa straw hat ni Luffy. Dahil nga sa suot ni Luffy yung straw hat ni Shanks plus taglay niya pa yung Gomu Gomu fruit natural lang daw para sa kanya na kalabanin itong si Luffy. At dito kitang kita nga natin yung lakas ng atake ni Husu. Dahil hanggang sa ilalim na floor nga talagang tumatagos itong Fang Pistol niya. At sinabi nga niya kay Jinbei na buti na lang daw at inilagan niya yung malalakas niyang Fang Pistol. Dahil kung sasalagin nga lang daw niya yon gamit yung armament haki niya, panigurado daw natatablan siya neto. Dagdag pa nga ni Husu na hindi nga daw niya aakalain na ang isang fishman mabilis kumilos sa lupa. At dahil nga sa sinabing to ni Husu medyo na-offend itong si Jinbei at sinabi niyang masyado daw niyang dinidiscriminate ang mga fishman. Sa next panel naman humanda na naman nga ng isang atake itong si Husu. Gamit nga yung Iron Body mabilis niyang sinunggaban si Jinbei sabay atake ng Fang Cavalry Flash. Bali hindi nga umilag itong si Jinbei, sa halip buong lakas niya tong sinalag gamit ang armament haki niya. At nung hindi nga tumalab yung atake ni Husu, dito si Jinbei naman yung umatake. Gamit nga yung water bullets, pinaulanan niya ng atake si Husu. At dito mukhang nasaktan nga itong si Husu sa ataking yon. At bago pa nga ulit sila magsimulang maglaban, dito may kinuwento na naman si Husu. So nung time nga raw na nakakulong pa siya, may naririnig siyang isang storya. Storya patungkol sa mga slaves nung unang panahon. Bali itong mga slaves nga daw na to, may pinaniniwalaan na magliligtas sa kanila.
at tinatawag nga daw itong Sun God Nika. Sinasabi ngang itong Sun God Nika daw na to magdadala ng ngiti sa mga labi ng mga slaves at kalayaan. At dahil nga daw sa paniniwala na to, ito daw yung pinanghahawakan ni Husu nung time na nasa kulungan siya, na may darating nga raw para iligtas siya. Pero hindi nga raw yun nangyari at instead may dumating na Sun Pirates. Kung saan alam naman natin kabilang dito si Jinbei. And yung nagkwento nga raw kay Husu na guard patungkol sa Sun God of Nika, nawala daw ng parang bula. At dahil nga sa takot, dahil sa alam na ni Husu itong kwento na to, pinilit nga raw niyang makatakas sa kulungan. Sa next panel naman dahil nga sa galit, nakita nating umatake si Husu ng finger pistol. Bali pinaulanan nga niya ng atake itong si Jinbei. Pero dahil nga sa tigas ng armamentake ni Jinbei, nakita nating naputol na yung daliri ni Husu. Sabay itong si Jinbei naman biglang ang nag-counter attack gamit yung shark grip na mabilis rin namang na-counter ni Husu gamit yung fang pistol niya. At dito mukhang ito na nga yung final attack ni Jinbei. Gamit nga yung gargoyle tile fist, nakita nating mukhang natalo na nga ng tuluyan itong si Husu. At dito na nga nagtapos itong chapter 1018. Bali ngayon i-analyze naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. So first, sasabihin ko lang na itong chapter na to halos parang ito yung gate na nagbukas para sa inaabangan nating pagbubunyag ni Oda ng mga misteryo sa One Piece. Kumbaga talagang mas kaabang-abang yung mga susunod pa na chapter. Bali grabe nga rin yung mga information na binigay dito ni Oda, 'di ba? Yung tipong marami kang may isip at pwede mo na rin kahit papano na mapagkone-konekta yung iba't ibang parte sa istorya. Anyway, ang una nga nating tatalakayin yung munting conversation ng dalawang CP0. Alam naman nating lahat na kaya nasa Wano itong CP0 dahil sa in-invite nga sila ni Orochi sa magaganap na party sana sa Onigashima. Pero hindi nga yun natuloy dahil sa paglalaban na nagaganap. And sa chapter nga na to nakita nating pinag-usapan ng dalawang to si Husu. Pinag-usapan nga nila kung patay na daw ba si Husu. At since tiwala sila na hindi matatalo ni Husu si Jinbei, mukhang panatag na nga sila. Meaning kaya nito ito yung lihim na mission ng CP0 sa Wano, ang patayin si Husu dahil sa may alam nga siya patungkol sa Sun God of Nika. Anyway, mapunta naman tayo sa naging laban nila Husu at Jinbei. Undoubtedly talagang hindi mapagkakaila na malakas talaga itong si Jinbei at di hamak na mas malakas ang haki niya kaysa kay Husu. Nakita naman natin kung paano niya hinarap itong si Husu ng patas. Though alam nating medyo nahirapan si Jinbei, sa huli siya pa rin yung nanaig sa kanilang dalawa. Patungkol naman sa kwento netong si Husu, dito medyo nagkaka-idea na nga tayo o medyo may malaking puzzle piece na ang naibigay na impormasyon netong si Husu. Dahil ayon nga kay Husu nung time na nakakulong siya, take note guys hindi porket nakakulong itong si Husu sa impel down na kaagad ang meaning neto. Dahil pwedeng nakulong itong si Husu sa Merijoa na para sa akin mas mataas ang tsansa na sa Merijoa nga talaga siya nakulong. Anyway, based nga sa kwento niya, nung time raw na nakulong siya may naririnig siyang kwento sa isa sa mga guards patungkol sa Sun God Nika. At ito nga raw yung pinaniniwalaan ng mga slaves na dadating isang araw para iligtas sila. So itong impormasyon na to talagang magkakaklu na tayo patungkol sa katayuan ng sinasabing Joy Boy. Dahil para sa akin itong tinatawag na Sun God Nika parang version lang rin to ng Joy Boy pero in different era. Kumbaga kung ang tawag in ancient times sa magliligtas sa kanila Sun God Nika, tingin ko habang tumatagal ang panahon nagkaroon to ng version at instead Joy Boy na yung naging alias neto. At possible rin na itong Sun God Nika alam rin to ni Fisher Tiger. Dahil possible na na-inspire siya dito at gumawa ng sariling pirate crew at tinawag na Sun Pirates. And coincidentally nga, nagligtas rin itong si Fisher Tiger ng mga slaves during sa time niya. Bali gagawa na lang natin ng separate video yung theory natin patungkol dito.
Anyway, nakita nga natin sa chapter na to yung drawing ng tinatawag na Sun God Nika. And yes guys, during chapter 300 nga, kung maaalala nyo halos ganito nga rin yung naging post ni Luffy during sa time ng Skypiea arc. Nakita nga nating sumasayaw si Luffy dito kasama ng mga Shandorians matapos niyang talunin si Enel. Imagine guys 2003 pa to. And 2021 na ngayon. So grabe lang itong pag-iisip ni Oda, 'di ba? Bali bago matapos itong video na to, gusto ko lang sabihin na simula kay Joy Boy, Sun God Nika, papunta kay Roger at Luffy, masasabi ko lang na kahit magkakaiba sila ng mga pangalan, iisa lang yung mithiin nila. At yun nga yung kapayapaan at itigil na yung karahasan sa buong mundo. Kaya alam natin kahit gaano pa kahirap talunin itong si Kaido paniguradong makakagawa ng paraan itong si Luffy para mapatumba ang kinikilalang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. So dito na nga nagtatapos itong chapter review natin patungkol dito sa chapter 1018. Bali abangan nyo na lang yung susunod na video natin patungkol sa topic na Sun God Nika. So yun lang, peace!